bilang mga tao, mga kapatid, kung paano tayo kinuha ng Panginoon sa alabok, mga kapatid, ganun din tayo babalik sa alabok. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, tayo ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan, mga kapatid, ng alabok at binigyan tayo ng buhay, mga kapatid. Kaya nandito tayo ngayon, mga kapatid. Mari po ba natin awitin ang awit na isa din sa paborito ni Tito Willie, mga kapatid. All namin po, mga kapatid, alam po na. Praise God. The way you ride across the emblem of suffering and Lord, tayo po lahat ay umuha at manalangin. Praise God. Dear Lord, we thank you, Lord God, for gathering us today. Panginoon, we celebrate the life of Brother Willie, Panginoon Diyos, for the second night of the funeral service, Panginoon Diyos. May your comfort be upon us, O God, sa lahat po ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, Panginoon, na naiwan, Panginoon Diyos. But Lord,
you, O God. The good times and the bad times, we all praise you, Lord Jesus. That's why be with us, Lord, from the start to the finish of our service today. And your comfort be upon us once again. This is our prayer, Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. At mari po bang tawagin ko ang ating mamumuna sa ating awitan, Brother Jason? Amen. Palagpagan po natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit na meron tayong pinagdadaanan, karapat-dapat po purihin ang Panginoon, mga kapatid. Good times and bad times, we must praise and worship the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, mga kapatid. So, good evening po sa ating lahat. Sa ganitong pagkakataon tayo nagkita-kita, mga kapatid. No? So sa hindi po nakakaalam, last month po namatay din po yung mama ko. And dito rin po siya napulol, mga kapatid. Masakit, pero mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi sa Job 1:21, and save naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Good times and bad times. Amen. Hallelujah. Blessed be your name in the land that is plenty.
goodness forevermore. Worthy is your name. Come on, hallelujah. He is worthy, He is worthy. Hallelujah, hallelujah. He deserves all the praise, He deserves all the glory. Hallelujah, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Good times, in bad times. Worthy is the name of Jesus. We praise. Hallelujah, hallelujah. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Exalted the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Your word is to be praised, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. For the very last word is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's worship Him. Hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. Hallelujah, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah, hallelujah. Praise Him, praise Him. Worship Him. Magnify His name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name, praise His name. Come on, hallelujah. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God, mga kapatid. Minsan papurihin pa natin minsan mga kapatid. Amen? Hindi na mabuti na kapatid. Praise God. Pili muna tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Naalala ko sa pastor pa dati nung sumasama ako sa funeral mga kapatid. Sabi ni pastor, ito daw ang nandito ngayon mga kapatid ay paalala sa atin na tayo po ay dapat na maglingkod sa Panginoon. Dahil ang buhay natin ay hindi po natin alam. Hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. May mga bata na kinukuha ng Panginoon. May sa kalagitnaan, minsan sa katandaan mga kapatid. Pero salamat tayo sa Panginoon na pag namatay tayo na nasa Panginoon, mga kapatid, tayo'y malaking kapakinabangan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong manghinayang mga kapatid na kahit mamatay tayo sa Panginoon, tayo ay mayroong kapakinabangan sa harapan ng ating Panginoon. Amen?
Willie, mga kapatid. Nakita ko yung mga apo niya, mga kapatid, na ipas the mantle, mga kapatid. Lalo na sa ministry, sa music, mga kapatid. Tignan mo yung mga apo niya. Kahit yung mga anak niya, mga kapatid. Nagagamit sa ministry sa Panginoon, mga kapatid. Kaya mabuti ang Diyos, mga kapatid. Hindi nasayang yung ministry niya sa Panginoon. Amen? Dapat ganon din tayo bilang lingkod sa ating Panginoon. Pinapasa natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Para pagdating ng panahon, mga kapatid, tayo po mga kapatid ay harap sa Diyos at masasabi natin sa Panginoon, Lord, natapos po ang ating tungkulin sa lupa. Amen? Praise God. At meron po bang kapatid si Tito Willie, mga kapatid? Hindi po bang tawagin? Kung gusto niyo po bang salita? Kasi, alam ko meron kayo gustong sabihin sa inyong kapatid. Ay po, punta po kayo dito sa harapan po. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. Sumunod sa akin yung kapatid ko na yan, si Willie. Mabait na brother. Super. Wala akong nasabi. Ang mga anak, wala rin akong nasabi. Okay lang, maski mataba. Mataba ang puso. Hindi pinabayaan ang kapatid namin. Sayang nga lang, konti lang po kami. May kasabihan nga ba, okay, tatay ko eh. 13 po kami. Pang-8 po siya mula sa akin. May mga kapatid pa ako sa Palawan. Sad to say, ang distance hindi ganun kadali. Makapunta man sila dito, mahuhuli na. Kasi ang travel, kung barko, pagkaya ng bulsa. Sa aeroplano, medyo mabigat. Ang sabi na lang nila sa akin, ibigay ko na lang sa pamilya ang pagmamahal nila at panalangin na sana mapasakamay siya ng Panginoon. At sa kabila ng aming kahirapan, hindi sila makapunta rito. So, sa pamamagitan ng aking abang lingkod, pinapaabot namin sa pamilya ni Victoria aking hipag na laksan mo ang loob mo. Ganun talaga. Nasabi ng asawa ko, hindi natin alam kung kailan tayo pupunin ni Lord. Ngayon lang po nag-text yung mister ko. Pinapaabot niya sa pamilya na nakikiramay siya. So, gano'n na lang. Hanggang dito na lang po yung ating sasabihin. Brother, okay lang. Matulog ka lang. I love you. Praise God. Si Tita Lilia daw po. Si Tita po. Thank you. Praise God. May pagkakataon, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. I know, mga kapatid, na si Tito Willie ay hindi pa mag-aalala sa kanyang mga anak dahil alam niya na naglilingkod ang kanyang mga anak. Kung alam mo
mo mga kapatid na nasa tamang kalagayan ng mga anak mo mga kapatid. Wala ka dapat alalahan. Amen? Tawagin ko na lang yung mga anak niya. Ito yung panganay, si Kuya Oh, Billy. yeah. Ang last night si Kuya eh. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sabihin ko. Salamat. Bilang panganay, malayo yung gap namin ni Wendy, yung age. So, ako 81, si Wendy 87. So, naalala ko, ako lang noon, ako yung panganak na lang nila mami noon. So, si mami nag-abroad. So, dalawa kami dati magkabanding noon. Parang 1 year old yata ako noon, 3 years old, 4 years old. So, kami dalawa ni dati magkabanding. So, nagpa-flashback lang sa akin na kung sa mga pictures. So, ganyan, yung banding ng tatay sa kanong anak. And then, dumating, forward. So, 4 na kami. So, ito yung parang tampuhan kunyari ng mga magkakapatid na may paboritong anak daw. So, wala naman. Kasi, alam ako, meron akong 3 anak din. So, kayo, may mga anak din kayo. So, kung sino yung parang malapit sa inyo, yun yun. Pero pantay-pantay yan. Walang special dyan. So, kung paano yung treatment mo sa bawat isa, equal yan. So, walang paborito. Kung meron mga paborito sa amin, yun si Bernie. Si Bernie kasi malambing. Yung sip-sip sa magulang ba? Kaya syempre, kung sumisip-sip sa inyo, mas malapit yun. Gumamit siya sa bibig. Tapos, medyo remind ulit. Nung na-convert kami sa church, way back 1992, 1993, doon sa Independent Church, sa Muntinlupa. So, si Daddy yung parang pioneering church pa lang yung ano. So, na-convert kami. Then si Daddy yung naging sa music. Then from him, na-convert yung mga ibang pinsan ko na nasa iba, nasa Canada na rin. So, yun nga, fast forward lang, brief lang ang pinukwento. So from him, marami kami sa family namin. Sa apostolic believer, so sa kanya nagmula yung lahat. Then nag-spread out sa mga pipinsan niya. Then with regards naman sa talent ni Daddy, magaling siya kumanta, magaling siya magtugtog, at kahit paano nangangaral din siya. Doon sa mga supporters niya sa Facebook, grabe mga aral siya. So, yung pag nag-share ng ano yan, hindi sapat yung isang scroll na gano'n. Sa kilometro yan. So yun. So yun nga, nung na-convert kami din si Daddy tumutugtog dun sa church. 1994, naalala ko yan, may concert kami doon sa Apostolic. So feeling ko noon, mga grupo sila Kuya Buboy, Daddy Buboy. And then nakalive tayo. So ako yung po nagbibit-bit ng mga instrumento nila noon. Kapag ako, grade 6 ako noon, so 11 years old, 12 years old na. So pupunta kami na may conference kami, kung matawag namin ito, convention. So ako magbibit-bit yan, mga drum, mga gitara nila, mga ganyan. So feeling ko noon, ako yung tutugtog. Pero never ako tinuruan ni Daddy. Sariling sikap yun. So, ganun din kila Wendy, kila Bernie, hindi rin nagturo yan. Kasi ang dahilan ni Daddy, wala rin nagturo sa kanya. So yung desire ko, yung desire nila, desire namin, kanya-kanya kami nag-aaral. So in short, nasa genes eh. So na-convert kami, yung gift ni Daddy na ipasa sa amin hanggang sa mga sa
sa anak ko at sa magiging anak nila. Nasa Diyos na yan. So, masaya ako in the part na yung salita ng ano yung I finish my course. Yung sa Bible. Ano yun? Coke nga, dyan sa... Ha? So, yun. So, peaceful na mahinga na si Daddy. Buti na lang wala ako doon sa final moment niya na ginawa siya ni Lord. Kasi kung ako nandoon, baka mag-collapse din ako doon. Pero ang nandoon sa mga last minute ni Daddy, si Bernie, si Jan Jan. Ayan. Medyo joke din. Kasi nung dumating ako, nakita ko si Daddy na yun na, finish na. Nagko-control ako ng emotion ko. Ayoko hindi ako ganun. Ang pelikula. Kaya nakataka ako sa loob-loob ko, bakit ang titibay nitong mga to, mga hindi umiiyak? Yung pala na nagkakwentuhan na mas grabe pa na sila. Nag-iyakan ng mga ano yung si Daddy. Pero yun nga, pasalamat ako kasi sa last moment ni Daddy, peaceful siyang nanahimik. Peaceful siya nagpahinga, hindi na siya pinahirapan. So lahat ng mga bili niya, diba? Yung i-revive pa, kaya tutubuhan ko. Nung last stroke niya mga kapatid, kaya si Daddy, nakalimang stroke pala. First time, nandiyan ako. Second time, nandiyan ako sa kanang third time. Then yung fourth time niya, nitong June, yun na yung pinaka-worst. Ngayon, ang buo kong kwento, lahat ng medical yung Daddy, record niya, Sinente Lawendi. So sila Lawendi na una doon. So bibigay sila ng second opinion sa mga doktor ng mga boss nila. So sa pagkakaintindi ko, yung ulo ni Daddy, yung part dito is black na pagdating doon sa may CT scan. Tapos hindi lang doon natatapos, meron pa daw dito sa may bato. So supposedly, nung stroke na nung June, dapat finish na si Daddy. Pero hindi pa. So, kaya yung time na yun na nagkaroon siya ng vertigo na hindi na siya makabangon. Ngayon sabi ni Mami, malakas pa naman kumain si Daddy. Kaya lang yung ang bilis niyang pumayat. Tapos, hindi dyan na yung nakakaano na siya sa short niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, tapos si Daddy. Ganyan-ganyan. So kung nagkakatawagan kami, video call, Day, kamusta ka na? Ako. Ready ka na ba ako? Kukunin ka na ni Jesus niya. Tatawa lang. Tapos merong mga awitan sa church. Biro ang mga pamilya ba na kumakanta siya. So yung emotion nandiyan dyan, parang malalagutan din siya ng hiningan. Ngayon, biniro ko siya, bakit mo pinigilan din? Kasi kung natuto ka na sa worship, dapat tinoto mo na parang pag bumigay ka, so ka sa langit no. Sabi ko, ayun yung literal na nagpupuling. May bistahe din. So sa huling, ito seryoso na. So, salamat ako kasi si Daddy. Hanggang sa huling hininga niya, since nung na-stroke siya, first stroke niya 2018. So yung faith niya talagang nandoon. So, hindi na shake, talaga mas kumapit siya sa paniniwala natin sa Panginoon. Kaya masakit man, pero masaya ako kasi. Sok na sok siya sa taas. Kaya yung salita natin, good night. See you in the morning. So, God bless mga kapatid. Praise God. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So always keep the faith, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Tawagin ko yung kasunod. Ako po'y aawit, hindi po ako magsasalita. Dapat nag-swap kayo dyan. Awit na lang mga kapatid kasi
tayong ibang words right now kasi napakabuti niya sa amin, sa ating lahat. Pandemic mga kapatid, pero hindi siya doon inabutan ng ganitong panahon. Binigyan kami ng time. Magkakasama, nakita namin siya, hindi siya binigay sa amin ng agarapon. So yung mga ganong sitwasyon. Isipin yung mga kapatid, 2018, na-stroke na siya. May mga instance na pwede siyang magkaganon ulit during the pandemic, but God is good. Napakabuti ng Panginoon. So ako'y aawit. Kasi gusto niya sasabi niya ng dumating kami, awit ka. Sabi ko, hindi naman madali kasi biglaan din kami dumating. Sabi ko, basta awit ka. Sabi ko, sige na lang. So aawit ako. Samahan niyo ako mga kapatid. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you do. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. And you have led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, Lord, and all my life you have been faithful. Oh, yes, you do. And all my life you have been so good.
Lord? Or deepest is that the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God let it be to repentance, mga kapatid. Kaya ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, kahit na anong tigas ng ulo natin, mga kapatid, dinadala pa rin tayo sa Panginoon sa pagsisisi. Amen? Kaya mabuti ang Diyos. Amen? Praise God. Huli daw yung favorite eh. Kaya, kawagin ko yung bunso. Bakit ako siniyak niya? Siya po talaga yung panganay. Ngayon na magsalita. Masyado na. Ayun. God is good. All the time. Thank you. Ayun. Hindi ko alam sabihin ko kay Daddy, pero nasabi ko naman lahat ng mga dapat mong sabihin bago siya na mahinga. Pero ayun, papasalamat ako sa Diyos. Testimony pa rin. Papasalamat ako kay Lord kasi may tatay akong katulad ni Daddy. And ako yung junior. Hindi ko alam sinasabi nila si Ate Bern daw yung favorite. Pero please sa kwento ni Kuya. Hindi daw kasi sila tinuruan yung sa music. Ako kasi yung tinuruan eh. Binigyan pa ako ng flute no. Kaya sino bang favorite? Lalagay ko pa ba tayo? Sa pangalan ko na. Pero yun, ako talaga favorite. Pero hindi ko kasi naman yung kanta-kanta ni Daddy, yung isa yung sa Word of God. Pero wala akong 2,000 followers. Hindi kasi ako Pero ayun, kaya natutuwa ako kasi ay binigay ng Lord ang Bible quizzing kasi yun yung isa sa mga rason kung bakit natutuwa ang Daddy. Kasi kwento lagi ni Mami pag naglalaro kami. Iba yung iyak niya, lagi naiiyak lalo na pag nagsasagot na. Kaya puti lang hindi siya nanonood kasi Paano yung iyak? ano iyak nun. Pero ayun, nakakatuwa lang kasi kahit pa paano nandun na proud ang Daddy. Hindi nilang naabutan yung graduation ko sa pagiging nurse, pero ayun, iba ang, alam ko, naramdaman ko naman na proud ang Daddy sa akin. Lalo na nung capping and pin. Kaya, eto, next week na kasi yung championship namin. No? Totoo lang nung una, ayoko na muna. Kaso kasi, ang prayer ko kay Lord, kasama kasi yung bunso, ito si Abednego, bunsong pamangkin. So, ang prayer ko kay Lord, kung gusto ng bata, in-expect ko kasi ayaw din na din. So, nagtanong ako kay Ate Bern, sabi ko, Ate Bern, ano ba? Tutuloy pa ba ako? Tinanong ko sila ni Ate Will. Kasi parang hindi ko muna feel. Pero, ayun, hindi kasi naka-base sa feeling natin yung pagsaserve natin sa Panginoon. Tapos napaalalahanan din sa akin na isa din kasi ito sa dahilan kung bakit na-proud ang Daddy sa amin. Although, syempre, para sa Panginoon ang pagpunta natin ng Davao, pero nandun na, syempre, gusto din natin maging proud ng mga magulang natin. Kaya pupunta kami doon. Ayun nga, tinanong ko si Abed, tinanong ko, nung wala na si Daddy, nag-uusap kami doon. Nakwento kasi ni Kuya, sabi na, kumusta ba si Abed? Ganyan, walang ka-plastican. Kumusta na? Okay. Tapos, ayun, sabi ko, baka ito na yung binigay na chance ni Lord para matanong ko yung bata. Eh, syempre, maga-maga pa mata. Sabi ko, Abed, gusto mo bang magdaba? Ang bilis ng sagot ko. Tinanong ko ulit, Alay dabaw? Gusto niyo? Kaya, ayun, punta tayo ng Davao para sa Panginoon at sa syempre, to make our parents proud. Kaya, ayun, maraming salamat sa aking Daddy, Wilfredo Namuco Sr. Ako po si Wilfredo Namuco Jr.
na ako. Siya na talaga yung paborito na. Alam niyo kung bakit? Si Daddy kasi, hindi yan nasaling kahit napitik. O kahit na pagkatigas ang ulo niya, sumasagot yan. Hindi talaga niya yung papaluin. Pero ako nahangar kasi ako. Nahuli kasi ako ni Daddy nagsusugal. Yung unang panahon po. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil si Daddy kasi hindi siya yung tatay na pabaya. So, nandito kami sa kinalalagyanan namin ngayon, kaming magkakapatid kasi dinisiplina niya kaming tama. Na nung nakita niya ako nagsusugal doon, hindi niya pinabayaan. Sabi niya sa akin, may simple siya. Ganon. Alam ko na agad. Sabi ko pa sa isang kapatid ni Daddy sa natin, sayang wala siya dito. Sabi, Nay, sabihin mo ikaw nagtatantos na ito. Tapos sabi naman ni Nanay sa akin, oo, akin ka. Paglabas ko ng gate, nung pagkakaliwa namin sa kanto, may hawak pala siyang hakay sa likod. Bigla niya akong hinampas. Dito. Bumakat yun mga kapatid, buong-buo yung hammer. Kaya simula doon, natakot na ako magsugal. Pero there's more. Nag-level up. Sa bahay na po namin. Pinigurot po namin yung mga pinsan na. So, nag-talk-its naman po kami. Kasama po si Kuya Carlo doon. Pero hindi siya nasampal. Ako magkukwento nun eh. Alam mo ba? Kasi siya na daw kagento. So, yun. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil si Daddy kasi yung ultimate soul winner of our family. Siya yung pinakauna. At meron mga statistics na kapag ang tatay na unang naglingkod sa Panginoon, napakalaki ng percentage na buong family tangay niya. So, hindi lang buong family mga kapatid, kundi buong angkan eh. Kasi hindi lang naman kami immediate family. May mga pinsan kami, may mga aunties kami nakakilala sa Panginoon. Sa malayo man at sa malapit, mga katrabaho ni Daddy. So ano siya, soul winner siya. At saka, sa akin niya pinasa yung yung birthday. Yung birthday mga kapatid namin. Si Daddy kasi nung siguro mga high school kami noon, naramdaman namin si Daddy may calling. Napipreach-preach na kasi siya noon. Kaya lang, hindi na tinuloy. Bata pa naman ako noon, hindi ko naiintindihan. Tapos, nung lumaki na ako, na-realize ko na, kasi meron time nung nag-usap kami magkakapatid na si Mami kasi parang ayaw niya na magpupurso si Daddy doon. Kasi pag napabayaan yun, syempre alam naman natin mga kapatid dito sa Pilipinas, pag pumasok ka sa pag-ministry, living by faith yan. Syempre ilang kami magka-college. Si Daddy give up niya yun. Pero ginawa niya yung best niya na gawin both. Ginawa niyang balance, nagsiserve siya sa Panginoon sa abot na lahat ng makakaya niya. At the same time, sobrang nagpo-provide siya sa family. Never namin naranasan na gutom kami. Basta mga kapatid, Daddy is a good provider. Alam niya yan. Kahit saan kami pumupunta, proud kami sabihin Daddy namin siya. Yung mga tao na nagtataka, ay, anak ka pala ni Willie? Anak ko ako. Kaya alam niyo yung mga kapatid, sobrang proud kami kay Daddy kasi kahit saan siya mapunta, he is a channel of blessing in any kind of way. At yun lang. Nasabi ko naman sa kanya lahat. At nung si Daddy ay nasa deathbed, napatunayan ko na makapangyarihan ng pangalang Jesus. Kasi nung nag-zero na yung platelet niya, nung nag-hysterical na ako, tinawag ko Jesus. Ano ba sinabi ko? Thank you pala yun. Yung bumaba na yung heartbeat niya. Yung bumaba na yung heartbeat niya mga kapatid, nung sinigaw ko kasi si Jesus, biglang nag-98. So parang 30 na lang, di ba? Pero nung pagsigaw ko ng Jesus, boom, 98. Ganun. Kaya, napakabuti ni Lord. Kaya, wala pong regrets na, although may lang talaga ang buhay, marami pa kami plano, sinabi ko kay Daddy yung plano na, ang hirap kasi
silang dalhin sa Australia. Kailangan maging citizen kami tatlong magkakapatid, majority ng anak bago namin sila madadala doon. Kaya sabi ko kay daddy, nag-change plan kami, nag-usap kami mag-asawa, sabi ko, di ba tayo ng US? Kasi doon, isang taon lang, madadala natin sila. Tapos mapipetisyon lahat. Kaya, sabi ko kay daddy, hindi niya na nakikintay. Pero okay lang, kasi yung level up niya sa langit na. Mas better place. At, mas better place yun. At saka maganda, hindi na siya nahirapan. Gusto ko man siyang alagaan, kaya lang, konting panahon lang, oras at araw, binigay ni Lord sa akin para alagaan siya. Kasi yung trabaho namin doon, nag-aalaga kami ng ibang tao. Nagsuserve kami sa mga pasyente. Pero this last 2 months, nagtataka ko bakit unusual yung mga na-handle kong pasyente. Namamatayan ako nabibihis. Basta may mga naghihingalo, kausap mo ngayon, bukas wala na. Umiiyak ako sa asawa ko, sabi ko, bakit ganito yung medyo depressing sa work. Yun pala, hindi ko alam, hinahanda pala ako ni Lord kasi pag uwi namin, lahat pala yun mangyayari dito. Kaya medyo kalmado. Kaya, God is good mga kapatid dahil alam ko personally na si Daddy nandun siya, kapiling ng ating Panginoon. Na natutulog lang siya. At pagtulog na huling pakakak, yun nga ang sabi mga kapatid ng Bible na mauna siyang babangon. At tayong mga naglilingkod sa Panginoon na imimit natin sila doon sa alapahan. And we will forever be with the Lord. Wala nang hirap, wala nang init. Amen. Palagpakan natin ang Diyos mga kapatid. Kumanta ako sa awit. Bago po, masaya naman. Ako kay awit, ang pamagat ay Give Them All to Jesus. I'm tired of chasing pretty clear rainbows. I'm tired of spinning round and round. Drop off all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn their sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised us a heart full of singing. That's the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrows into joy. Minsan ba natin palakpakan ang Panginoon? God, hallelujah. Sabi nga sa James, count it all joy, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Sa wala pong pagtatagal mo, wala na po ba yung apo daw? Meron pa daw isa. Sino ba yun? Yung panganay? Ano kasi na?
Pwede po ba tayong tumayo? Praise God. Ulit palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awit muna tayo ng isang awit na awit ng hirap sa Diyos. Bago ko ibigay sa ating mga ngaral. Praise the Lord. Talaga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, pagkatagal natin pagkatagal natin yung mga Biblia. The book of James, chapter 4, verses 13 to 15. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 15. Sinabi po dito, go to now ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Tayo po manalangin, dakilan mong parang Diyos, tunay nga na nabasa niyo po yung mga salita. Ikaw, Lord Jesus, ang siya pong mag-bless sa bawat mga puso't kaisipan ng bawat mga tao. Patuloy ka, Lord God, na mag-comfort, Panginoon, sa bawat
Artacho na Mokoklan, Panginoong Diyos. Naniwala kami, hallelujah, na meron kong gagawin, Panginoon, sa gabi na ito. Patuloy mo, Lord Jesus, na i-bless ang bawat mga pakinig po namin. At gawin mo kami, Panginoon, Lord God, hallelujah, na meron pong pusong mapag-ibig, Panginoon, sa iyo. Na meron pong puso, Lord Jesus, mapagtanggap sa bawat mga salita mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ito po kami po sa mo, dalayin in Jesus' name. Amen. Tayo po makakaupo na. Isa po sa mga mahirap na karanasan ng tao ay yung namatayan ng mahal sa buhay. Minsan, kahit na tayo po'y napaka-religyoso, makalabog ang ating pong mga dibdib, naghihina ang ating pong mga tuhod, ating pong mga kalooban, ang ating pong mga kalamnan sa mga pangyayari na dumarating sa ating pong buhay. At ito po ay ang kamatayan. Marami naman ay hindi nakaka-adjust. Marami naman ay nagkakaroon ng depresyon, nagkakaroon ng sakit, at nandun po na hindi po nila may paliwanag kung bakit nangyari sa kanila ang sitwasyon na ito. Salit-salit reaksyon o kaya'y magkakaiba ka ating mga reaksyon pagdating sa bagay na ito na nangyari sa pamilya ng ating pong may bahay. At ang titulo ng aking pong isi-share sa inyo pong sa gabi na ito, when a loved one passes. Kung ang mahal mo sa buhay ay sumakabilang buhay na o pumanaw na, parang natin ihanda ang ating pong loob, o parang natin ihanda ang ating pong sarili sa kaditong pagkakataon. Ano ba ang ating pong gagawin? Tayo ba ay magmumukmok? Tayo ba ay hindi na pagpapatuloy? O kaya ay, ano po kaya ang ating pong gagawin? Sisik po ba tayo ng advice sa mga tao upang tayo po ay ma-encourage namin? In the book of 1 Samuel chapter 2 verse 6, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam sa mga tanong, sa mga sagot sa ating pong mga tanong. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam, mga kapatid, sa ating pong mga problema sa buhay. Ecclesiastes chapter 5 verse 16, as everyone comes, so they depart. Tayo po ay naipanganak sa mundo na ito at tayo rin po ay hahantong sa ganito. At sabi nga po sa Bible, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Lifetime has set limits. May takda, may hangganan ang panahon. In the book of Psalms 90 verse 10, ang makarawan ng aming mga taon ay 70 taon. Kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, gayunmay, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipan. Meron pong isang kwento, mga kapatid, na isang anak ay nagtanong sa kanya pong nanay. Sino pong nanay dito? Itaas ang kanya pong mga kamay. At ang nanay, alam po natin na ang nanay ay matalino. Itong anak, sabi niya, Nay, ilang taon po ba na ang isang tao ay mamamatay? Siyempre, ang nanay ay napakatalino at ang kanya pong sinabi, anak, pumunta ka sa sementeryo at ilista mo kung ilang taon talaga na ang buhay ng tao ay mamamatay. At pumunta siya sa sementeryo, itong anak niya na ito, siyempre sunod-sunod kanya pong ilista. At bumalik siya sa kanya pong nanay, sinabi ng kanyang anak, Nay, hindi ko talaga alam kung ilang eksaktong taon na ang tao ay mamamatay. At sinabi ng kanyang nanay na wala talagang eksaktong taon na ang tao ay mamamatay. At kaya ganun nga, mga kapatid, na ang buhay natin ay maiksi lamang. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble.
Siya ay husling na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalaki. Alam natin na ang bulaklak na ito ay napaka-fresh na nandito mga kapatid, na dekorasyon natin po nakikita. Pero after how many weeks ay malalanta po yan. Ganyan po ang buhay na inilantulad po sa Biblia, the book of Job. Seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. So ang Diyos ang nagtakda ng buhay at meron tayong hangganan. Si Queen Elizabeth po mga kapatid, kanya pong sinabi, si Queen Elizabeth I, kanya pong sinabi sa kanya pong mga physicians at mga doctors, mga magagaling na doktor, na bibigyan ko ng 1,000,000 ang sino mang makakapagdagdag ng aking buhay. Pero alam po natin na ang buhay ng tao ay wala pong kayang makapagdagdag o kaya makapag-extend ng ating pong buhay. Ang buhay lang natin ay maikli lamang. In Psalms 39 verse 46, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Life is short. Maiksi lamang po ang ating pong buhay. Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Dapat natin bigyan ng tuturan ang ating pong buhay. Mali natin ang ating pong mga kapwa, ang ating pong mga kamag-anak. Alam po natin mga kapatid na ang buhay ni Daddy, naisishare ko na aking asawa na magkaroon tayo ng compassion sa ating pong mga kapwa-tao. Sa ating pong mga kapwa-Kristyano, magkaroon po tayo ng compassion sa kanila. Atin po silang ibigin dahil hindi po natin alam. Kapakailan lang mga kapatid ay aking po siyang nakakausap itong doon sa work po namin sa isang residente at siya po ay biglang po lamang na namatay. Everything that happens, sabi po dito, is God's will. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Because of that, sabi po dito, natural phenomena. Example, earthquakes. Natapunan siguro itong taon na ito kaya siya namatay. Tsunami, nalunod, typhoons, may bagyo, o kaya tornado. Mga kapatid, walang makain, hunger, disease, sobrang malubha ang kanyang pong sakit. Infection or virus, coronavirus, alam po natin na marami pong namatay sa mga nagdaang taon. Bakit kaya nangyayari ito? Ano kaya ang sasagot sa mga katanungan ng ating pong mga naiisip? Ano kaya ang sasagot sa aking pong mga katanungan? Sasabihin natin, bakit kaya namatay ang aking lolo? Bakit kaya namatay ang aking lola? Bakit kaya namatay ang aking kaibigan? Ako po, mahal ko mga kapatid, di ko rin alam ang sagot. Sabi nga sa isang awit, Jesus Christ is the answer for the world today. Above Him, there is no other. Jesus is the way. Laparan natin ang tingin ng Panginoon Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ang alikabok ay babalik sa alikabok, sa lupa na kanya pong pinanggalingan. 1 Chronicles chapter 29 verse 15, we are only strangers traveling through this world. Our time on earth is like a passing shadow and we cannot stop it. Mabilis po ang oras at ito ay lilipas na. Sabi natin, oh, napakabilis naman ang oras. Lumipas ang oras. Alam po natin na may mga tao na hindi nakaabot sa taon na ito. May mga tao na hindi nakaabot sa araw na ito. May mga tao na hindi nakaabot at alam po natin na sila po ay pumanaw na. Yung ba sinasabi nila, kunin niyo na po ako, Diyos.
Kinuha niyo lang din ang aking mahal sa buhay. Hindi tayo mas marunong sa Diyos, mga kapatid. At sinasabi nila, nung tinulak siya, bakit niyo ako tinulak? So, kaya pala, binawi, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8, in CEV version, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, or crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and suing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. Ang lesson na ituturo ni Haring Solomon ay make the most of our time. Make the most of our time, mga kapatid. Let us love one another, sabi nga ni John the Beloved. Paano na mahal natin ang Panginoong Diyos, na nakikita natin ang ating pong kapwa, na hindi natin minamahal sila. Paano niya ako mamahalin? So, makita na ating pong pagmamahal sa ating pong mga kapwa, mga kapatid. Let us make sure of our salvation. In the book of Acts chapter 2, verse 38, then Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins. Do the most good, dahil hindi natin alam kung kailan ang buhay, kung gaano ito kahaba. The book of 2 Thessalonians chapter 3, verse 13, never get tired of doing what is good. When your loved one passes away, ang kanila pong may papamana sa atin, ito pong suot ko naman po na ito ay kay Daddy. Matagal niya, paborito ko ito, kaya sabi ko, suotin ko yan. Ang kanya pong may papamana sa atin ay ang kanya pong legacy. Kung nakita niyo si Daddy, siya po ay magaling tumugtog ng bass. Una ko po siyang nakilala sa mamagitan ng aming pong pag-uusap sa pag-play ng bass. Dahil nga nag-play ako ng bass sa church. At nag-date kami ni Bakit. Hindi ako kinausap ni Bakit. Ang kumasok sa akin. Si Daddy ang kumasok sa akin. Kaya ayun, doon kami nagkakilala. Doon na-brighten yung aking pong isip. Na-brighten yung aking pong isip sa paano pag-play ng bass. Doon ko na nalaman kung paano yung kanya pong pagpipitik-pitik sa bass, mga kapatid. At ito, nakikita natin ang kanya pong mga apo, si Shadrach, Meshach at si Abednego, nagagamit din sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil yan po ang kanya pong pinamana sa kanila, sa kanya pong mga anak at kay Mami. Siya po ang nanguna, mga kapatid, upang sa gayon ay kanya pong madala sa langit, mga kapatid. Ito kanya pong pamilya, upang magkaroon po sila ng relasyon sa ating pong Panginoon. Ito po yung pinaka-best na legacy na ating po may papamana. Kung malapit na po tayo kukunin ng Panginoon, huwag naman sana. Ito po ang ating pong pinaka-best na mai-share sa bawat mga tao, ang ating pong pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. You remember Daddy's legacy. Siya po ay mapagbigay, sinabi din ng aking asawa ni Mami. Grabe pong mapagbigay itong si Daddy. Kaya nga pala yung mga anak niya sobrang mapagbigay din. At sila po ay nabibless sa mga bawat gawain. When a loved one passes, we can remember how he or she served the Lord and us that remains here in this world. Tayo rin po mga kapatid ay dapat na maglingkod sa Diyos. Kung ating po nakita at tayo po ay napapaalalahanan sa mga gawain na ito o kaya sa funeral service, ayun. At ating po dapat na gawin ang ating pong tungkulin na bilang mga Kristiyano. Tayo po ay dapat manalangin, tayo po ay dapat mag-ayuno at magkaroon po ng relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pinapakita niya sa ating pong Panginoon na ito ang aking anak,
na ito ang aking apo, na ito ang aking mga kamag-anak. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala. At marami pong na-inspire si Daddy, mga kapatid. Alam po natin na siya, sinasabi nilang Ron Quinoli ng Philippines, si Daddy. At ayun nga po na magaling siyang umawit, kaya nga namana po ng kanyang pong mga anak at magaling tumugtog. At ayun nga mga kapatid na ang buhay po natin ay talagang maiksi lamang. Let us make the most out of it. Maalala natin nung sinabi mga kapatid ng Biblia na let us make the most of our time in serving the Lord. When a loved one passes away, ay dapat po natin gawin na magkaroon po ng much deeper relationships sa ating Panginoon Diyos. Habang tayo po'y tumatayo mga kapatid, at aking pong hinihiling na about pamilya ng Katasyo ng Moko, ating mga kamag-anak na pumaharap, at ating pong silang ipag-pray, mga kapatid. Sa time na ito, ay sila man po ay nalulungkot, sila man po ay nagkakaroon po ng, kahit dito po tayo, harap po sa kanila, harap sa congregation. Pili po natin itaas sa ating mga kamay, at ating pong ipag-pray sila, mga kapatid. Tayo po ipag-pray ni, kami po ipag-pray ni Brother Chester.